Tatlong makasariling anak, isang walang pusong desisyon. Tatlong makasariling anak ang gumawa ng isang walang pusong desisyon. Nais nilang tuluyang talikuran ang kanilang matatandang magulang. Isang mainit na hapon, iniwan nila sina Rosemary at Richard sa isang liblib at maalikabok na kalsada. Walang kasama at walang matatakbuhan habang ang araw ay tirik na tirik. "Hindi na namin kayo kayang alagaan," malamig nilang sinabi bago sumibat sa kanilang makintab na itim na Mercedes naglaho sa kalayuan. Ngunit ang hindi nila alam, iniwan nila ang isang nakatagong yaman, 20 milyong reais. Nang umagang iyon, nagising si Rosemary na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Hindi ito pisikal na sakit, kilala na niya ito matapos ang 70 taong pamumuhay, isa itong malalim na dalamhati. Ang lungkot ng pagkakaalam na hindi ka na malugod, na tinatanggap sa sarili mong tahanan. Tahimik ang bahay, hindi ang uri ng katahimikang mapayapa, kundi iyong mabigat, puno ng tensyon. Tulog pa si Richard sa tabi niya, ang hiningay mababaw at hirap dulot ng lumalalang problema sa puso. Sandaling pinanood ni Rosemary ang asawa, ang lalaking kanyang minahal sa loob ng 50 taon. Ang kanyang mukha ay inukit ng taon ng pagod, pagpupuyat tuwing may sakit ang mga anak at mga ngiting pinilit kahit sa panahon ng kahirapan. "Paano tayo nauwi rito, mahal ko?" Mahinang bulong niya habang hinahaplos ang uban nitong buhok. Dahan-dahan siyang bumangon, bawat galaw ay tinututulan ng masakit na kasukasuan. Sa kusina, nagsimula siyang maghanda ng almusal gaya ng nakagawian. Kahit alam niyang paggalit na tingin at reklamo ang sasalubong sa kanya. "Inay, nagsasayang ka na naman ng pagkain?" Singhal ni Carmela, lumitaw sa pintuan, suot ang bathrobe, malamig ang tinig. "Bakit ang dami mong pritong itlog? Akala mo ba mayaman tayo?" Sumikip ang dibdib ni Rosemary. 3 itlog lang, Carmela, para sa ating 4, hindi naman sobra." "Akala ko baka gusto mong kumain bago ka pumasok sa trabaho," dagdag pa niya ng mahinahon. "Sa labas ako kumakain, mas mura pa kaysa sa araw-araw mong pagsasayang." Inihampas ni Carmela sa mesa ang isang tumpok ng medical bills. "O heto, 500 na naman para sa gamot ni Itay. Maiisip mo ba yon? Mas malaki pa to sa ginagastos ko sa sarili ko buong buwan, inay." Tinitigan ni Rosemary ang mga resibo na tila ito'y isang hatol. Bawat gamot, bawat pagsusuri, tila patunay na sila ni Richard ay isang pabigat na. "Carmela, sabi ng doktor kailangan ng Itay mo ang mga gamot na yan," mahina niyang paliwanag. "Kailangan?" Mapait ang tawa ni Carmela. "Alam mo kung anong kailangan, ang mabayaran ko ang sarili kong gastusin ng hindi kinakargang 2 taong walang silbi." Parang kutsilyong tumusok sa puso ni Rosemary ang bawat salita. Walang silbi. Ganun na ba ang tingin ng anak niya sa isang inang nagpalaki sa kanila, nagtahi ng damit, nagluto ng bawat pagkain, nagpuyat sa tuwing sila'y may sakit, at tumanggap pa ng labada para may maipambili ng gatas? Ngayon ay wala ng halaga. Dumating si Richard, medyo nahihilo pa sa umagang pagkagising. May bakas pa ng unan sa pisngi niya, ngunit alam ni Rosemary sa kanyang mga mata. Narinig niya ang lahat. "Magandang umaga, anak," bati niya kay Carmela, pilit ang ngiti. Hindi siya sinagot. Kumuha lang ito ng tinapay, nilagyan ng kaunting margarina at galit na kumain habang paalis. Tila pagkain sa presensya nila ay isang pagpapahirap. Nangangatog ang mga kamay ni Rosemary habang ibinubuhos ang kape para kay Richard. Tahimik silang naupo sa mesa. Kumain ng mabagal, parehong abala sa mga masakit na kaisipang hindi masambit. "Hindi niya sinasadya," mahina ang tinig ni Richard, bagamat walang kumpiyansa. "Sinasadya niya at tama siya." Tinitigan ni Rosemary ang kanyang plato. "Pabigat na tayo, Richard. Huwag mo namang sabihin yan, Rosemary. Pero totoo
Natatakot na tayong mabuhay dito. Takot magbukas ng ilaw, takot kumain ng sobra, takot lang na umiral. Biglang bumukas ang pintuan. Si Alberto, ang kanilang anak na lalaki, ay kararating lang galing sa night shift sa pabrika. Mantsado ng grasa ang kanyang uniforme at bakas sa mukha ang matinding pagod. Pumasok siya sa kusina, nakita ang mga magulang na tahimik lang na nakaupo at napabuntong hininga na tila handa sa isang mahirap na pag-uusap. "Itay, kailangan nating mag-usap." Malamig ang boses niya, malayo sa batang pinapatahan noon ni Rosemary sa tuwing bangungot ang gising. "Sige anak, ano yon?" Umupo si Alberto ng biglaan. "Hindi na pwede ito, tama si Carmela. Masakit na sa bulsa ang gastos sa inyo." Bumagsak ang puso ni Rosemary. Si Alberto na laging mahinahon ang tagapamagitan, kung pati siya'y sumusuko na, "Baka pwede tayong kumausap sa doktor tungkol sa mas murang gamot." Mahina ang mungkahi ni Richard. "Hindi lang yung gamot, itay. Lahat, grocery, kuryente, puwang dito sa bahay. Hindi na namin kayang mamuhay ng ganito." Sinabi ni Alberto na hindi na kayang tustusan ng bahay ang 5 matatanda nang nakatira sa iisang bubong. 5 matatanda. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw iyon sa isipan ni Rosemary. Kailan pa sila tumigil na tawagin na inay at itay? At naging 2 taong sobrang puwang lang sa bahay. "May naiisip kaming solusyon," patuloy ni Alberto, hindi iniaangat ang tingin mula sa mesa. "Isang mas mabuting paraan para sa lahat." "Anong klaseng solusyon?" tanong ni Rosemary, kahit may malamig na takot nang gumagapang sa dibdib niya. "May lugar, tahanan para sa mga matatanda. Hindi naman masama. Maganda ang lugar, may mga doktor, may makakasama kayo, mga kaedad ninyo." "Gusto nyo kaming ipadala sa home for the aged?" Mahina at pigil hiningang tanong ni Richard. "Hindi naman eksaktong ganun, tay." "Ganon na nga," sagot ni Richard, mariin ang tinig. "Mas bagay lang doon sa yugto ng buhay ninyo." Pumuno ng luha ang mga mata ni Rosemary. "Alberto, itinayo ng tatay mo ang bahay na ito gamit ang sariling kamay. Bawat pader may kwento namin." "Ma'am, please, wag mo nang pahirapan. Alam mo namang hindi na pwede ang ganitong buhay." Biglang lumitaw sa pintuan si Carlos, nakapajama pa kahit tanghaling tapat na. 32 na siya, pero para bang hotel ang tingin sa bahay. Palaging may reklamo sa serbisyo. "Yung home for the aged ba ang pinag-uusapan?" tanong niya sabay hikab. "Buti naman, hindi ako nakatulog dahil sa ubo ni Dad, at si Mom 10 beses na naman nagbanyo kagabi. Walang makakatulog ng ganon." "Hindi yan home for the aged," bulong ni Alberto, kahit halatang alam niyang kabaligtaran nito. "Tawagin niyo kahit ano," sagot ni Carlos, nagkibit balikat. "Ang mahalaga, maayos agad ang gulo. Ayaw na ngang pumunta ng girlfriend ko dito kasi nakakahiya raw may matatandang gumagala sa bahay." Parang punyal ang salitang iyon sa puso ni Rosemary. Nakakahiya. Ikinalalait sila ng sariling anak dahil lamang nabubuhay pa sila. Tumayo si Richard, mabigat ang bawat galaw. "Maglalakad lang ako." Alam ni Rosemary kung ano ang ibig sabihin yon. Ayaw niya lang ipakitang umiiyak siya. Lagi siyang ganun, tinatago ang sakit para hindi makaabala sa iba. "Ma'am," muling sabi ni Alberto, ngayon ay may lambing ang boses. "Hindi namin ginagawa ito para saktan kayo. Mahirap lang talaga ang buhay para sa ating lahat." Tinitigan ni Rosemary ang anak na dati ipinagmamalaki niya. Ang unang nagkaroon ng matinong trabaho, ang dating nagbibigay sa kanya ng buong sahod bilang tulong. Nasaan na ang batang iyon? Ang batang nangakong hindi niya iiwan ang kanyang mga magulang? "Naiintindihan ko, anak. May sarili na kayong buhay, sarili niyo ring responsibilidad." Ibig bang sabihin, pumapayag kayo? Hindi siya agad sumagot. Napatitig siya sa maliit na hardin sa labas ng bintana. Naroon si Richard, nakayuko sa mga halaman ng kamatis na inaalagaan niya kahit masakit ang likod.
Ang kanyang postura pa lang sapat para ipakitang gaano kasakit ang narinig niya mula sa mga anak. Kailangan nating mag-usap, bulong ni Rosemary. Pag-isipan namin. Huwag niyo nang patagalin, sabat ni Carmela, biglang sumulpot-suot ang uniforme sa trabaho. May schedule na tayo bukas para mag-visit. Mas maaga itong matapos, mas mabuti. Pinanood ni Rosemary ang 3 anak na naglabasan ng bahay. Si Alberto para matulog bago ang susunod na shift. Si Carmela papuntang trabaho, si Carlos naman papunta sa bar, gaya ng nakagawian. Muling lumubog sa katahimikan ng bahay. Ngunit ngayon, hindi ito tensyonadong katahimikan. Ito ang katahimikan ng pag-abandona, mabigat, malamig at unti-unting sumasakal. Lumabas siya sa hardin at nadatnan si Richard nakaupo sa maliit na kahoy na bangkong ginawa niya noong bata pa ang mga apo. Narinig mo? Tanong ni Richard, hindi tumitingin. Oo. 50 taon tayong mag-asawa, Rosemary. 3 anak na pinalaki natin ng buong puso. Alam ko, mahal ko. Nagkulang ba tayo? Masama ba tayong magulang? Umupo si Rosemary sa tabi niya at hinawakan ng pagod, magaspang niyang kamay. Ibinigay natin ang lahat, Richard. Lahat ng pagmamahal, lahat ng sakripisyo. At ngayon, pabigat na lang tayo. Tahimik silang nanatili doon, pinagmamasdan ng hardin na hindi na rin nila pag-aari balang araw. Ang mga bulaklak na inalagaan ni Rosemary, ang mga halamang pampalasa na ginawa niyang sangkap sa pagkaing walang pumapansin, ang mga punong namunga dahil sa tiyaga ni Richard, lahat ng iyon mawawala. Rosemary, mahina niyang sabi, kapag napunta tayo roon, katapusan na natin yon. At alam niya, tama si Richard, marami silang kilalang naabandona sa mga ganong lugar. Kadalasan ay hindi umaabot ng 1 taon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil nababasag ang puso. At least magkasama tayo, bulong ni Rosemary, mas hinigpitan ang kapit. Ngunit sa kaibuturan niya, may naramdaman siyang kakaiba. Isang bagay na gumagalaw na hindi niya maipaliwanag, parang may malapit ng mangyaring hindi inaasahan. Sa lumang pitaka ni Richard, sa pagitan ng mga kupas na retrato ng mga anak, noong sila'y mapagmahal pa, may nakatagong dilaw na sobre, matagal na niyang nakalimutang naroon. Dumating iyon, ilang taon na ang nakalipas, at itinabi lang ni Rosemary nang hindi binubuksan, iniisip na baka isa lang na bank advertisement. May paraan ng tadhana, at minsan ang hustisya nanggagaling sa pinaka-hindi inaasahang lugar. Lumipas ang 3 linggo mula sa pag-uusap na iyon sa kusina at lalo pang naging masikip ang paligid. Tuwing umaga, nagigising si Rosemary na tila may nakabalot na kaba sa kanyang sikmura. Si Richard halos hindi na kumain at hindi iyon dahil sa gamot. Nag-iba na ang kanilang mga anak, wala ng bati. Wala nang simpleng usapan, para silang nangungupahan sa bahay, hindi mga anak ng tunay na may-ari. Isang umaga na puno ng kamalasan, naglalabas si Rosemary nang marinig niya ang mahihinang boses sa sala. Kilala niya agad ang tono, ang pabulong na tinig na parang may binabalak. Ganoon ang boses ng mga anak niya noong bata pa sila kapag may kalokohang plano. Ngunit ngayon, ang kalokohan ay laban sa kanila. Ayos na lahat, bulong ni Carmela, malamig tulad ng isang kriminal na nagbabalak ng lihim na plano. Naayos na ni Alberto ang lahat sa Home for the Aged. Darating sila mamayang hapon. Parang nanghina ang tuhod ni Rosemary. Ngayon, hindi man lang sila sinabihan? Paano kung tumanggi sila? Tanong ni Carlos. Halos makita niya sa isip ang iritado nitong mukha. Pupunta sila, sagot ni Alberto, mariin ang boses. Wala silang pagpipilian. Sinabi mo bang pansamantala lang? Tanong ni Carmela, may bahagyang panginginig. Hindi niya alam kung dahil sa takot o hiya. Pansamantala, tawa ni Carlos puno ng pangungutya. May kilala ka bang bumalik pa mula sa Home for the Aged? Gumuho ang mundo ni Rosemary. Napakapit siya sa washing machine para hindi bumagsak. Plano nilang itapon sila, parang sirang gamit.
Sasabihin nating hanggang gumaan ang sitwasyon, patuloy ni Alberto. Pagkatapos, masasanay rin sila. At ang bahay? Tanong ni Carmela. Magkakaroon na tayo ng sapat na espasyo para mamuhay ng normal. May plano na ako, dagdag ni Carlos, puno ng sigla. Gagawin kong opisina ang kwarto nila. I always wanted to work from home. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Rosemary na parang malupit na biro. Tinakpan niya ang bibig gamit ang dalawang kamay upang pigilan ang hikbing umaakyat sa kanyang lalamunan. Ang kwartong pinaghatian nila ni Richard ng 50 taon ng mga pangarap, takot, pag-ibig at sakit ay magiging opisina lamang para sa anak na bihira mang kumilos sa buong buhay niya. Pagdating nila, dapat kompleto tayo, utos ni Alberto na parang komander na nagbibigay ng utos. Kailangang magmukhang galing sa pagmamahal ang lahat na iintindihan nyo. Mula sa pagmamahal, ulit ni Carmela, narinig ni Rosemary ang lason, ang panlilinlang sa boses ng kanyang anak na babae. Eksakto, magpapakita tayo ng konting luha, sabihing masakit din para sa atin. Mangangako tayong bibisita tuwing linggo. Sandali, bibisita talaga tayo? Tanong ni Carlos. Talagang nalito. Siyempre hindi, bulong ni Alberto, sabay mahinang tawa. Pero hindi nila kailangang malaman yon ngayon. Nanginginig si Rosemary habang lumalabas ng laundry room. Pakiramdam niya'y napupunit ang loob niya. Nahanap niya si Richard sa hardin, nagdidilig ng kanyang mga tanim na kamatis. Walang sigla, parang makina. Lumulubog sa madidilim na iniisip na alam niyang kapareho ng sa kanya. Richard, bulong niya, mahigpit na hinawakan ang braso nito. Pagharap ni Richard, agad nitong nakita ang takot sa mga mata niya. Ano yon, mahal ko? Sila, yung mga tao mula roon, darating sila ngayon, ngayong hapon. Nabitawan ni Richard ang hose. Tumilapon ang tubig sa lupa. Binasa ang lupang minamahal niya. Lupang hindi na niya muling mahahawakan. Anong ibig mong sabihin? Isinalaysay ni Rosemary ang lahat, bawat makasariling pangungusap, bawat walang pusong plano na narinig niya. Sa bawat detalye, lalo pang pumuti ang mukha ni Richard para ng kupas na papel. Ni hindi man lang tayo sinabihan, bulong niya parang sugatang hayop. Rosemary, ayaw na nila sa atin. Hindi ngayon, hindi kailanman. Nagyakap silang dalawa sa gitna ng hardin, umiiyak na parang dalawang inabandonang bata, 50 taon ng pagsasama. 3 anak na pinalaki nila ng walang sawang sakripisyo. Isang buong buhay ng trabaho, pag-ibig at pag-aaruga. At ito ang kabayaran. Nasa kwarto si Rosemary, naglalagay ng damit sa lumang maleta nang lumitaw si Carmela sa pintuan. Mom, kailangan kitang kausapin. Hindi sumagot si Rosemary. Patuloy lang siya sa pagtiklop ng mga kamiseta at bestida, parang naghahanda lang para sa normal na biyahe at hindi para sa pagpapaalis sa sarili niyang tahanan. Ma'am, makinig ka naman. Pumasok si Carmela, maayos ang lakad, matatag, parang taong kumbinsidong tama ang ginagawa niya. Dumating na ang mga tao mula sa home, nasa baba sila, naghihintay sa inyo. Alam ko. Hindi tumingin si Rosemary. Paano mo nalaman? Narinig ko. Lumabas ang boses niya ng malamig, mas matalim kaysa dati. Narinig ko ang lahat. Namula ang mukha ni Carmela, halatang tinamaan ng konsensya. Saglit siyang napayuko, pinaglalaruan ng mga daliri, parang kinakabahan. Ngunit pag-angat niya ng ulo, matigas na ulit ang ekspresyon niya. Kung ganon, alam mong ito ang makakabuti para sa lahat. Para sa inyo anak, hindi para sa amin. Para sa amin, ang pinakamabuti ay manatili dito sa tahanang itinayo namin, piraso-piraso, pawis sa pawis. Ma'am, huwag mo nang pahirapan, naghihintay sila. Humarap na si Rosemary sa anak. Eleganteng tingnan si Carmela. Mamahaling damit, ayos ang buhok, perpektong manicure. Para siyang manager na mag-aabot ng notice of termination. Carmela,
sabi ni Rosemary. Mabagal, mabigat, puno ng bigat ng 50 taon. Naaalala mo ba noong nagkapulmonya ka, 5 taong gulang ka pa lang? Ma'am, naaalala mo bang 2 linggo akong hindi natulog para bantayan ka? Matagal na yon. Naaalala mo ba nang nabali ang braso ni Alberto at wala tayong pambili ng doktor? Kaya ibinenta ko ang singsing ko sa kasal para may pampaospital? Napalingon si Carmela sa kabila, mariing nakapikit ang panga. Iba na ang panahon ngayon. Naaalala mo ba nang mawalan ng trabaho si Carlos at 6 na buwan kaming nakikihati sa kaunting pagkain na meron tayo? Ma'am, tama na. Hindi, Carmela, hindi ako titigil. Tumayo si Rosemary. At sa unang pagkakataon sa maraming buwan, may lakas siya. Tunay na lakas. Napaatras si Carmela, nagulat. Dahil ngayong kami naman ang nangangailangan, ang trato niyo sa amin ay parang basura. Hindi namin kayo tinatratong basura, balik ni Carmela, mataas ang boses. Pinipili lang namin ang pinakamainam. Pinakamainam para kanino, Carmela? Bago pa siya makasagot, lumitaw si Alberto sa pintuan. Ma'am, naghihintay ang staff. May oras sila sinusunod. Tinitigan ni Rosemary ang 2 anak na minahal niya ng buong puso. Si Alberto hindi makatingin sa kanya. Si Carmela impatient na tinatapik ang door frame, gustong matapos ang eksena. Nasaan si Carlos? Tanong niya. Kailangan niyang umalis, sagot ni Alberto, halatang hindi marunong magsinungaling. Alam ni Rosemary ang totoo. Tumakas si Carlos, takot harapin ang bunga ng sarili nilang pagkakanulo. Isinara niya ang maleta ng mariin, isang tunog na parang pagsasara ng isang buong kabanata ng buhay. Nadatnan niya si Richard sa sala, matigas na nakaupo sa silya, parang hinahatulan. Sa tabi niya nakatayo ang 2 babaeng naka-uniform, may mga ngiting sanay, yaong uri ng ngiti na nakatagong saksi sa napakaraming trahedya. Mr. Richard, sabi ng isa, magiliw ang boses, ngunit halatang peke ang lambing. Magugustuhan niyo ang tirahan namin, masiglang sabi ng babae, gamit ang sanay at praktisadong tono. May hardin, maraming kasabay niyo ang edad, may medikal na suporta. Hindi sumagot si Richard. Tinitigan niya lang ang kanyang mga kamay, para bang may maipapaliwanag iyon tungkol sa bangungot na nangyayari sa harap niya. Hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon, sabi ni Alberto sa 2 babae, nagtatangkang magmukhang responsable. Nalilito minsan dahil sa edad niya. Pagbaba ni Rosemary mula sa hagdan, sakto niyang nakita ang tagpong iyon. Ang asawa niyang itinuturing na parang batang walang kakayahan. Ang mga anak niyang sabik na mapaalis sila. At ang 2 empleyadong kumikilos na parabang normal ang lahat ng ito. Halika na, Richard, mahinahang sabi ni Rosemary, iniabot ang kamay. Mukhang hindi na tayo kailangan dito. Ma'am, wag niyo namang sabihin yan, tugon ni Carmela, pilit ang paglalambing. Alam niyo namang mahal namin kayo. Tumigil si Rosemary sa gitna ng sala at hinarap ang 3 niyang anak. Si Alberto, ayaw pa ring tumingin sa kanya. Si Carmela nagkunwaring malungkot kahit halatang peke. Si Carlos, gaya ng dati, ay naglaho, takas, duwag. Kung mahal niyo kami, sabi ni Rosemary, matalas at matatag ang boses, hindi niyo hahayaang umabot sa ganito. Ma'am, kung mahal niyo talaga kami, kinausap niyo muna kami bago niyo inayos ang pagpapaalis na ito. Nag-uusap naman tayo ngayon, giit ni Alberto. Hindi anak, ipinapaalam niyo lang sa amin ang desisyong matagal niyo nang ginawa. Hindi iyon pag-uusap. Nanginginig ang boses niya, hindi sa takot kundi sa sugat. Yan ay pagpapaalis. Nagkatinginan ang mga empleyado bago magalang na nagsalita ang isa. Pasensya na po, pero may iba pa kaming kukunin ngayon. Hinawakan ni Rosemary nang mas mahigpit ang nanginginig na kamay ni Richard. Alam niyang ang panginginig na iyon ay hindi mula sa edad, kundi mula sa pusong unti-unting nadudurog.
Sige, sabi ni Rosemary sa wakas, tara na. Ang paglakad papunta sa van ng nursing home ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Rosemary. Bawat hakbang ay dumadaan sa bangketang ilang ulit niyang winalis. Bawat tingin ay napunta sa harding inalagaan ni Richard ng buong pagmamahal. Bawat hininga ay may kasamang alaala mula sa bahay na minsang naging totoong tahanan. Sumisilip ang mga kapitbahay mula sa bintana. May awa, may kuryosidad. Si Donna Lourdes, ang matandang kapitbahay, kumaway ng may malungkot na tingin. Naiintindihan niya, lahat ay nakakaintindi. Sumunod sina Alberto at Carmela hanggang sa van, pilit nagpapakitang nasasaktan sa harap ng mga tauhan ng nursing home. Pero kay Rosemary, malinaw na malinaw ang pag-arte. Dadalo kami next week. Kasinungalingan ni Carmela sabay halik sa pisngi. Ang halik na iyon ay parang tatak ng pagtatakwil. Tatawag kami bukas para kumustahin kayo, dagdag ni Alberto, isa pang kasinungalingan. Hindi na lumingon sina Rosemary at Richard nang sumakay sila sa van. Habang umaandar ang sasakyan, nakita pa niya ang huling larawan ng mga anak. Nagmamadaling bumalik sa bahay, sabik na maisara ang pintuan ng sariling kalupitan. Rosemary, bulong ni Richard, hinahawakan ang kamay niya gamit ang natitira niyang lakas. Paano tayo nauwi rito? Hindi ko alam, mahal ko, hindi ko alam. Dumaan ang van sa mga pamilyar na lugar, ang panaderya kung saan sila bumibili ng tinapay tuwing umaga, ang botika kung saan sila kumukuha ng gamot, ang parke kung saan minsang naglaro at nagtawanan ng kanilang mga apo noong bahagi pa sila ng pamilya. Sa bawat kalyeng lumalayo, may bahaging nawawala sa buhay nila. At sa lumang pitaka ni Richard, nakatago pa rin ang dilaw na sobre. Sa loob nito ay nakasulat ang katotohanang magpapabago sa lahat, ngunit huli na para sa mga anak. Humahanda na ang tadhana sa sarili nitong paghuhusga at kapag dumating iyon, walang awa ang bagsik nito. Muling nagising si Rosemary sa malakas at sabay-sabay na pag-ubo ng 15 matatandang babae sa iisang dormitoryo. Ang amoy ng gamot, ihi at murang disinfectant ay kumapit sa hangin, amoy na hindi malalabanan ng kahit anong sabon. Isang paalala bawat segundo na sila ay inabandona. Sa tabi niya, si Richard ay nakahiga sa makitid na kama na itinalaga para sa kanya. Sumikip ang dibdib ni Rosemary, parang lumiit siya. Ang liwanag sa mga mata niya, liwanag na kilala niya ng 70 taon, ay naging mapusyaw, kulay abo, parang unti-unting namamatay. Halos hindi siya magsalita, halos hindi kumain, halos hindi gumalaw, parang may bahaging nawawala sa kanya araw-araw. Richard, bulong ni Rosemary, iniunat ang kamay para abutin siya. Kumusta ang tulog mo? Dahan-dahan itong lumingon, tila bawat galaw ay may bigat ng sakit. Nanaginip ako tungkol sa hardin natin, Rosemary, mahinang sabi niya. Nanaginip akong dinidiligan ko ang mga kamatis. Pumatak ang luha ni Rosemary. 2 linggo na ang lumipas at ni minsan hindi tumawag ang kanilang mga anak. Walang mensahe, walang pagbisita, walang kahit ano. Pumasok si Nurse Josefa, malakas ang palakpak ng kamay. Boses ay matalim na parang nagtataboy ng mga hayop. Bilis, bilis, oras na ng almusal. Kung sino hindi babangon magugutom. Tinulungan ni Rosemary si Richard umupo. Nanginginig ang mga kamay niya at alam niyang hindi ito dahil sa katandaan. Ito'y panginginig ng isang taong sinira ng mismong mga taong minahal niya. Sa cafeteria, naupo sila sa nakagawian nilang pwesto, katapat ni Donna Teresa na araw-araw ay tahimik na umiiyak habang kumakain ng almusal at sa tabi ni Senyor Benedito na buong araw na tinatawag ang mga anak na hindi kailanman nagbalik. Dapat dadalaw ang anak ko kahapon, bulong ni Donna Teresa, hinahalo ang oatmeal na mas mukha ng pandikit kaysa pagkain. Sa tingin mo, nakalimutan niya kung nasaan ako. Nagkatinginan sina Rosemary at Richard,
mabigat, puno ng katotohanang ayaw marinig ng matanda. Alam na alam nila ang totoo. Hindi nakalimot ang anak ni Donna Teresa. Hindi na ito nagmamalasakit. Gaya ng napakaraming pamilyang iniwan ang matatanda rito at tuluyang naglaho. "Rosemary," pabulong na sabi ni Richard, itinulak palayo ang mangkok na hindi man lang niya tinikman. "Hindi ko kayang manatili dito kahit isang araw pa. Alam ko, mahal ko, ganon din ang nararamdaman ko. Pero kung aalis tayo, saan tayo pupunta?" Nanginginig ang boses niya. "Ayaw na sa atin ng mga anak natin, at ang bahay, hindi na atin iyon." Tumahimik si Richard, hinahayaang lumamon sa kanya ang mga kaisipang tila pumupunit sa puso niya. Pag-angat niya ng ulo, may nakita si Rosemary, isang pirasong liwanag, isang matagal nang nawalang apoy, determinasyon. "Rosemary, kung mamamatay rin lang tayo, mas mabuti nang sa labas, sa sariwang hangin, hindi dito sa lugar na amoy kamatayan kahit saan ka tumingin." May dumapong ginaw sa likod ni Rosemary, hindi dahil sa takot, dahil may gumising sa loob niya, isang bagay na matagal nang patay, pag-asa, pag-asang desperado, pero pag-asa pa rin. "Seryoso ka, lubos. Kunin natin ang gamit natin at umalis. Hindi nila tayo pwedeng ikulong dito." "Pero saan tayo pupunta?" tanong ni Rosemary. "Kahit saan, basta malayo rito, kahit saan nahaharapin natin ang wakas ng may dignidad." Nakatulala si Rosemary sa kisame kung saan ang pintura ay natutuklap na parang malungkot na guhit ng nakaraan. Sa tabi niya, humihinga ng hirap si Richard at alam niyang gising din ito. Sa loob ng 3 araw, para silang dalawang bilanggo na nagbubulungan tungkol sa pagtakas. At gaya ng nakagawian, nakatulog ang night shift nurse sa upuan sa reception bandang 5:00. Ito na ang pagkakataon nila. "Panahon na," bulong ni Richard. Tumayo sila ng dahan-dahan, sanay na sa katahimikan. Kinuha ni Rosemary ang maliit na plastic bag na naglalaman ng kakaunti niyang damit. Isinuot ni Richard ang lumang coat, tanging proteksyon laban sa lamig ng madaling araw. Tahimik nilang tinahak ang pasilyong amoy sakit at nakalimutang buhay. Sa reception, mahina ang hilik ng nurse, nakasandal ang ulo, nakalock ang pinto. Pero alam ni Richard ang gagawin. Ilang araw niya itong pinag-aralan. Ipinasok niya ang susi, dahan-dahang iniikot, umungol ang metal, ngunit mahina, at nang bumukas ang pinto, sinalubong sila ng malamig na hangin. Parang sampal, ngunit ito ang pinakasariwang hangin na nalanghap nila sa loob ng ilang linggo. Hinawakan ni Rosemary ang kamay ni Richard na para bang baka siya maglaho. "Saan tayo pupunta?" Bulong niya, nakatingin sa madilim na kalsada sa ilalim ng dilaw na ilaw kalye. "Malayo," sagot ni Richard, "hanggat kaya natin." At naglakad silang dalawa sa bitak-bitak na sidewalk, dalawang payat, pagod at matandang nilalang, dala ang buong buhay sa isang lumang plastic bag. Mataas na ang araw nang marating nila ang highway sa labas ng syudad. Nanginginig ang mga binti ni Rosemary sa pagod, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Alam niyang ang paghinto ay pagsuko at hindi pa siya handang sumuko. Si Richard ay hirap na hirap. Tuwing ilang metro'y tumitigil siya, hawak ang dibdib, humihingang parang bawat paghinga ay laban na baka matalo siya. Pero pilit niya itong tinatago. Ayaw niyang mag-alala si Rosemary. "Magpahinga muna tayo," mahinang sabi ni Rosemary nang mapansin niyang namumutla na ang asawa. Umupo sila sa tuyong damo sa gilid ng highway. Dumaan ang mga sasakyan, mga taong nagmamadaling makauwi sa pamilya, sa tahanan, sa mga taong nagmamahal pa sa kanila. "Rosemary," humihina ang boses ni Richard, "nagsisisi ka ba sa pag-aalis natin?" "Hindi," hinawakan niya ang kamay ng asawa. "Mas pipiliin kong mamatay na malaya kasama ka kaysa mabuhay sa lugar na iyon."
Dumagundong ang isang malaking truck, nagtapon ng alikabok sa kanila. Pinahid ni Rosemary ang mata, ngunit napansin niyang mas lala ang paghinga ni Richard. "Mahal, lumalala ka. Pagod lang ito," pagsisinungaling niya, pero alam ni Rosemary ang totoo. Nasa noo ni Richard ang malamig na pawis kahit malamig pa ang hangin. Tumayo silang muli, pinilit ang mga paa. Hakbang, pagkatapos ay isa pa, laban sa sakit, laban sa takot, laban sa kawalan. Mahaba ang kalsada sa kanilang harapan, parang walang katapusan. At kahit dumudurog ang katawan ni Rosemary, alam niyang ayaw na niyang bumalik. Paglingon niya, unti-unti nang nawawala sa tanawin ang syudad. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang katiyakang hindi niya inaasahan. Mas pipiliin niyang maligaw sa labas kaysa mabulok sa loob. "Rosemary, hindi ko na kaya." Huminto si Richard, bumigay ang tuhod. Namuti ang mukha parang multo sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw. Tirik ang araw, sinusunog ang kanilang balat. Wala silang tubig, wala silang pagkain, wala ng bahay, wala ring patutunguhan. Silang dalawa na lang, dalawang matatandang nilimot ng mundo, nag-iisa sa nagbabagang highway. "Richard, kaunti na lang. Siguradong may lugar malapit dito kung saan tayo pwedeng magpahinga." Pero kahit sinabi iyon ni Rosemary, alam niyang isa iyong kasinungalingan. Wala talaga. Walang anino ng bahay, walang silungan, wala kundi walang hanggang aspalto, tuyong damo at tahimik na kalawakan ng kawalan. Dalawang matandang kaluluwang inabandona ng sarili nilang mga anak, pag-alagala sa ilalim ng walang awang araw. Nakapatong si Richard sa kanya, ang buong bigat ng kanyang 78 taong gulang na katawan ay nakasandig sa marupok na balikat ni Rosemary. Nararamdaman na niyang nanginginig ang sariling mga tuhod, handa nang bumigay, pero patuloy pa rin siya, pag-ibig lang ang nagtutulak sa kanya. "Rosemary, parang mahihimatay na ako." "Wag, Richard, wag ngayon. Kaunti na lang, malapit na tayo." Pero habang sinasabi niya ito, naramdaman niyang bumibigat na si Richard. Humihina na ang puso niya. Kita iyon sa maputlang kulay ng kanyang labi, sa panlalabo ng mga mata. "Rosemary, mahal kita." "Mahal din kita, mahal ko. Lagi kitang minahal." Nagyakap sila sa gitna ng kalsadang walang katao-tao, sa ilalim ng sunog na araw. Alam ni Rosemary, maaari na itong maging huling yakap nila. "Panginoon," bulong niya, nakatingala sa bughaw at ulap na langit. "Kung may natitira pa kayong awa, padalhan niyo po kami ng tulong. Ngayon na, pakiusap." At pagkatapos, isang makina, isang papalapit na ugong. Paglingon ni Rosemary, nakita niya ang isang luma, puting hatchback na dahan-dahang lumalapit. Nabibitak na ang pintura, gamit na gamit ang itsura. Pero para kay Rosemary, ito ay isang himala na may 4 na gulong. Itaas niya ang parehong kamay, kumakaway na parang nawawalang tao sa isang isla. Huminto ang kotse, bumaba ang isang binatang mga 30 taong gulang, nakasimpleng damit pang trabaho at may pinakamabait na matang nakita ni Rosemary sa matagal na panahon. "Diyos ko, ayos lang ba kayo? Anong ginagawa niyo dito sa gitna ng daan?" Mabilis siyang lumapit, agad na nakita ang seryosong kalagayan ni Richard. "Pakiusap," basag ang boses ni Rosemary, desperado. "May sakit sa puso ang asawa ko. Kailangan niya ng tulong." Hindi nagdalawang isip ang binata. "Sige, sumakay kayo. Dadalhin ko kayo sa ospital ngayon din." Maingat niyang inakay si Richard sa sasakyan. Sumakay si Rosemary sa kabilang pinto, mahigpit ang hawak sa kamay ng asawa. Parang ito na lang ang nagdudugtong sa kanya sa buhay. Umusad ang kotse papunta sa bayan, panay ang tingin ng binata sa rearview mirror. "Paano nangyari ito? Anong ginagawa niyo sa daan?" Nag-alinlangan si Rosemary. "Paano mo nga ba ipapaliwanag na itinapon ka ng sarili mong mga anak? Na tumakas ka mula sa lugar na dapat ay aalagaan ka pero naging kulungan?" Mahaba ang kwento, mahina niyang sagot. "Hindi niyo kailangan ikwento ngayon." Mahinahon ng tinig ng binata. "Ang mahalaga, mabigyan ng tulong ang asawa niyo."
Tiningnan ni Rosemary ang lalaki, magaspang ang mga kamay, simple ang pananamit, pero ang puso niya ay dalisay. Kita iyon sa kanyang mga mata. Anong pangalan mo, Hiho? Rodrigo, kayo po. Ako si Rosemary, siya si Richard. Ikinararangal ko po kayong makilala. Huwag kayong mag-alala, nandito na po kayo sa akin. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman ni Rosemary ang isang bagay na halos nalimutan na niya, tiwala. Sa pitaka ni Richard, sa gitna ng mga kupas na ID at lumang larawan, naroon pa rin ang dilaw na sobre, isang lihim na kayang baguhin ang lahat. Pero sa sandaling iyon, ang pinakamahalagang kayamanan ay ang kabaitan ng isang estranghero. Dahil minsan ang mga anghel ay hindi dumarating na may pakpak. Minsan nagmamaneho sila ng lumang hatchback. Dahan-dahang dumilat si Richard, tila naguguluhan sa liwanag ng ospital. Pamilyar ang amoy ng antiseptic at bigla niyang kinabahan. Bumalik ba sila sa lugar na yon? Pero paglingon niya, naroon si Rosemary. Hawak ang kamay niya, pagod ang mga mata sa pagiyak, pero puno ng tuwa ang ngiti. Bumalik ka sa akin! Bulong niya. Rosemary, gaano katagal? Isang buong linggo, mahal. Malubha ang atake sa puso mo. Sabi ng doktor, muntik na. Bumalik sa alaala niya ang init, ang kalsada, ang pagkahilo. At pagkatapos, Rodrigo, ang estrangherong may mabuting puso. Nasaan siya, yung binata, yung nagligtas sa atin? Ngumiti si Rosemary. Si Rodrigo, narito pa rin siya, hindi umalis, araw-araw siyang natutulog sa hallway. Napaluha si Richard, isang estranghero ang nanatili, isang estranghero ang nagmalasakit, isang estranghero ang tumupad sa responsibilidad na hindi kayang harapin ng sarili nilang mga anak. Tahimik na bumukas ang pinto. Pumasok si Rodrigo, may dalang mainit na kape. Nang makita niyang gising si Richard, lumiwanag ang kanyang mukha. Mr. Richard, gising na kayo. Salamat sa Diyos. Iniwan niya ang kape at agad lumapit. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Buhay pa, sagot ni Richard paos, pero puno ng pasasalamat. Salamat talaga. Wala po yun, sagot ni Rodrigo. Ginawa ko lang po ang tama. Nagkatitigan sina Rosemary at Richard, isang tingin na may malalim na kahulugan. Hindi lahat ng tao gagawin ang ginawa mo. Mahina, ngunit matatag na sabi ni Rosemary. Rodrigo, bakit? Bakit mo kami tinulungan? Napayuko si Rodrigo, halatang emosyonal. Kasi po, naalala ko ang lolo't lola ko. Maaga silang nawala. Lagi kong iniisip kapag nakakita ako ng matatandang nangangailangan. Tutulungan ko sila. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Inabot ni Richard ang kamay niya, maingat itong hinawakan ni Rodrigo, parang isang bagay na banal at marupok. Anak, anong ginawa namin para maging karapat-dapat sa ganitong kabutihan? Wala na po kayong kailangang gawin. Minsan, sagot ni Rodrigo, nagkakatagpo lang talaga ang tamang tao sa tamang sandali. Ibinigay ni Dr. Reyes, isang doktor na nasa 50 taong gulang, ang discharge papers kay Rosemary. May seryoso siyang ekspresyon. Donna Rosemary, kailangan kong maging tapat. Mabigat ang kondisyon ng asawa niyo. Kaunting stress pa, emotional man o pisikal, baka hindi nakayanin ng puso niya. Tumango si Rosemary kahit parang pinipiga ang puso niya. Doktor, wala po kaming matutuluyan. Tahimik ang doktor, tumingin sa papel, tapos kay Rosemary, parang may iniisip na mabigat. Alam ba ng mga anak niyo na narito kayo? Matagal na silang tumigil sa pag-aalala. Napabuntong hininga si Dr. Reyes. Hindi na bago ito sa akin, pero may kakilala akong social worker, may kilala siyang pamilya, mabait, tumutulong sa matatandang naiwan ng wala. May ganong tao pa po ba? Oh, at isa na roon, nakilala niyo na. Itinuro niya ang bintana. Nandun si Rodrigo, kausap ang isang babaeng blonde. Sino siya? Si Anita, asawa ni Rodrigo. Tumawag siya kahapon, pero hayaan niyong siya ang magpaliwanag.
Pumasok si Rodrigo kasama si Anita. Ngumiti siya, mahiyain. Donna Rosemary, si Anita po ang asawa ko. Agad siyang niyakap ni Anita, mahigpit, totoo parang kapamilya. Alam ko po ang lahat at gusto sana naming sabihin. Napatigil si Rosemary. May alok ba sila? Anong klaseng alok? Lumuhod si Anita. 10 taon na kaming mag-asawa pero hindi kami nagkaanak. Lagi naming pangarap ang isang malaking pamilya at nung nakita namin kayo, parang ipinagkaloob kayo ng Diyos, dagdag ni Rodrigo. Ibig niyong sabihin, gusto naming sumama kayo sa amin, sabi ni Anita. Hindi bilang bisita, kundi bilang pamilya, bilang mga magulang na wala kami. Pero hindi niyo kami kilala. Sapat na ang nalalaman namin, sagot ni Rodrigo. Ang alam namin, minamaltrato kayo ng mga taong dapat nagmamahal sa inyo. At alam namin, karapat dapat kayong mahalin. Napaiyak si Rosemary. Paano kung magkasakit kami, maging pabigat? Rosemary, sabat ni Anita, hawak ang kanyang mga kamay. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi siya pabigat. Isa siyang responsibilidad na may pag-aaruga. Nagising si Rosemary sa isang maliit, ngunit maaliwalas na kwarto. Sumisilip ang liwanag sa kurtinang may bulaklak. Tahimik. Si Richard, natutulog sa tabi niya, maayos ang paghinga. Sa kusina, naririnig niya ang pag-awit ni Anita habang nagluluto ng almusal. Puno ng init ang bahay. Pagpasok ni Rosemary, ngumiti si Anita, taos, masaya. Magandang umaga, Mama Rosemary. Mama Rosemary, ang mga salitang iyon tumusok sa puso niya, ngunit sa pinakamasarap na paraan. Magandang umaga, anak. Kumusta ang tulog mo? Ayos na ayos. Kumusta si Papa Richard? Ngumiti si Rosemary. Papa Richard, umiyak siya sa unang beses na tinawag siyang ganon. Tulog pa siya. Mahina at banayad na sabi ni Rosemary. Sabi ng doktor, kailangan niyang magpahinga. Siyempre, tango ni Anita, at dito pwede siyang magpahinga hanggat gusto niya. Pumasok si Rodrigo sa kusina, nakaayos na para sa trabaho. Ngumiti siya habang hinahalikan sa pisngi si Rosemary, gaya ng ginagawa niya tuwing umaga. Magandang umaga, ma'am. Anong ulam natin sa tanghalian? Iniisip kong gawin yung inihaw na manok na gustong-gusto mo kahapon. Ayos na ayos, pero kung pagod ka, si Anita na lang ang bahala. Kalokohan, anak, ang magluto para sa inyo ay kasiyahan ko. At totoo yon, matapos ang napakaraming taon na tinuring siyang abala sa sarili niyang kusina, ngayon ay muli niyang natagpuan ang tuwa sa pagluluto, sa pagkaing pinahahalagahan, pinupuri at hinihiling na may ngiti. Lumabas na si Rodrigo papunta sa trabaho, kumaway pa. Si Anita ay naupo sa tapat ni Rosemary sa lamesa, ngunit kakaiba ang ekspresyon ngayon. Seryoso, malalim. Rosemary, may kailangan akong sabihin sa iyo. Kinabog ang puso ni Rosemary. Ano yun, anak? Kahapon, habang natutulog kayo ni Richard, dumaan ng isang kartero. Sabi niya, matagal na raw niyang hinahanap si Richard Fernandez. Napakunot ang noo ni Rosemary. Buong pangalan yan ng asawa ko. Alam ko, at iniwan niya ito. Lumapit si Anita sa ref at kinuha ang makapal na sobre mula sa ibabaw. Sabi niya, mahalaga raw ito. Kinuha ni Rosemary ang sobre gamit ang nanginginig na mga kamay. Mabigat ito, may mga selyo at nakasulat ang pangalan ng isang law office. Ano kaya ito? Hindi ko alam, ma'am. Pero marahil panahon na para gisingin si Papa Richard. Mas maganda kung kayo ang magbubukas nito ng magkasama. Nakaupo si Richard sa malambot na sofa. Nakapadyama pa. Hawak ang sobre na para bang puputok ito. Nasa tabi niya si Rosemary. Sa tapat nila, tahimik na naghihintay sina Anita at Rodrigo. Sige na, Richard, bulong ni Rosemary. Ano man ito? Sabay nating haharapin. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Nasa loob ang mga opisyal na papeles, makakapal na pahina na may mga selyo at pirma ng notaryo. Basa siya ng mabagal. Unti-unting namutla ang muka.
Rosemary, ano iyon? Anong nakasulat? Nanginginig ang kamay ni Richard. Muling binasa ang papel para makasigurado. Sabi rito, ang lolo ko, si matandang Eduardo. Oo, anong tungkol sa kanya? May mga ari-arian siya, marami. Napakurap si Rosemary. Nagkatinginan ng gulat sina Rodrigo at Anita. Anong klaseng ari-arian, tay? Tumingin si Richard sa papel. Pinoproseso ang lahat. 10 gusali sa sentro ng lungsod. Lahat ay paupahan at naputol ang boses niya. At isang bank account na kumikita ng interes sa loob ng 20 taon. Magkano, Richard? Halos hindi marinig ang boses ni Rosemary. Marahang iniikot ni Richard ang pahina, parang natatakot na maglaho ang halaga. 20 milyong reais, Rosemary. 20 milyon. Tahimik ang buong kwarto. Tinakpan ni Anita ang bibig sa pagkabigla. Napaupo si Rodrigo, walang masabi. 20 milyon, ulit ni Rosemary, hindi makapaniwala. Matagal na nilang sinusubukang abutin ako, patuloy ni Richard. Baka dumating ang mga sulat nung nakatira pa tayo sa mga anak natin. Bigla siyang tumigil. Naintindihan niya. Nakita nila ang mga sulat, mahina niyang sabi. Alam nila at hindi nila sinabi. Nagliyab ang dibdib ni Rosemary, hindi dahil sa tuwa kundi sa galit. Alam ng mga anak nila at sa kabila nito, iniwan pa rin silang mabulok sa amoy kamatayang tahanan. Rosemary, lumingon si Richard, namumuo ang luha sa mata. Mayaman na tayo. Pagkatapos ng isang buong buhay ng sakripisyo, hirap at paglimos ng respeto, ngayon, hawak nila ang higit pa sa inakala nilang maaari nilang makamtan. Ngunit hindi ngumiti si Rosemary, hindi pa, dahil ang perang ito ay dumating kasabay ng isang katotohanan ng pagtataksil. Ano ang silbi ng yaman kung ang mga taong pinakamamahal mo ay itinakwil ka? Tumayo si Anita at niyakap silang dalawa. Mom, Dad, ito ay kamangha-mangha. Oo. Mahina ang sagot ni Rosemary, pero parang huli na. Lumapit si Rodrigo at marahang hinaplos ang balikat ni Richard. Hindi po, Dad. Dumating ito sa tamang oras, sa panahon na nakahanap kayo ng pamilyang tunay na nagmamahal. Tiningnan ni Rosemary ang 2 kabataang tumanggap sa kanila nang walang hinihinging kapalit. Hindi nila alam ang tungkol sa pera. Hindi sila humingi ng kahit ano. Ang ibinigay nila ay mas mahalaga, pagmamahal, kaligtasan, dignidad. Tama si Rodrigo. Ngayon ang tamang panahon para dumating ang biyaya, hindi sa gitna ng kasinungalingan, kundi sa gitna ng tunay na pag-aaruga. Alam ni Rosemary kung ano ang susunod. Kapag nalaman ito ng kanilang mga anak, darating ang mga buitre, may dalang huwad na luha, may pasimpleng paumanhin, may mga desperadong hiling, pero ngayon hindi na siya mangingimi. Ngayon may sagot na siya. Naglalabas si Rosemary sa ilalim ng araw, nakangiting mag-isa, hanggang biglang dash-dash, may dumaan na ginaw sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa tarangkahan. Paparating na sila at handa na siya. Maliwanag ang Sabado ng umaga. Nasa palengke si Anita para mamili at si Rodrigo naman ay nasa ilalim ng lababo. Inaayos ang matigas na gripo payapa ang lahat. Tahimik, normal. Ang uri ng normal na buong buhay na hiniling ni Rosemary. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may kumikislap na kakaibang pakiramdam. Parang may malamig na hangin na dumaan sa balat niya, isang tensyong hindi nakikita, ang uri ng katahimikang nangyayari bago bumagsak ang isang malakas na bagyo. Lumabas si Richard sa pintuan, nakasandal sa tungkod na ipinilit ng doktor matapos ang atake sa puso niya. Ang mukhang muling nagkaroon ng sigla nitong mga nakaraang linggo ay muling nanlumo, maputla at puno ng takot. Rosemary, bulong niya, nanginginig ang boses. May itim na kotse sa kalsada, nandyan na mga 20 minuto na. Nalaglag ang nilalabhan mula sa kamay ni Rosemary. Nagmamadali siyang pumasok, kumakabog ang dibdib.
Mula sa bintana ng sala, nakita niya iyon, isang marangyang itim na Mercedes, kumikintab na parang espada sa sikat ng araw. Nahanap nila tayo, bulong niya, bawat salita ay parang batong lumulubog. Paano nila tayo natunton? Hindi na siya kailangan pang mag-isip, alam na niya ang sagot. Pera, malamig niyang sabi. Kayang bayaran ng pera ang kahit ano, kahit ang lokasyon ng dalawang matandang gustong mamuhay ng tahimik. Bumukas ang mga pinto ng Mercedes sabay-sabay, parang pinagpraktisan. Si Alberto ang unang lumabas, inaayos ang mamahaling kurbata niya na parang gobernador. Sumunod si Carmela, naglalakad na parang reyna, ang takong niya'y matinis, ang tunog, malamig, mapanghusga. Si Carlos ang huli, naginat na parang naabala ang kanyang mahalagang pagtulog. Naglakad silang tatlo, papunta sa gate. May bilis at kumpiyansa ng tatlong taong naniniwalang kanila ang buong mundo. Walang pagmamadali, walang emosyon, walang init, para silang mga mandaragit na papalapit sa biktimang hindi makakatakas. Sumilip si Rosemary mula sa kurtina, kumikirot ang sikmura. Lumubo ang katawan ni Alberto, malinaw na sagana sa pagkain. Kumikinang ang diamanteng hikaw ni Carmela sa araw. Si Carlos ay naka-branded shirt na mas mahal pa sa buwan ng kuryente. Ang gaganda ng itsura nila, mahina niyang usal. Sobrang ganda, salamat sa lahat ng perang natipid nila matapos nila kaming itapon. Tumunog ang doorbell. Isang ordinaryong tunog, pero sa sandaling iyon, parang kampana ng burol ng kapayapaan. Tumayo si Richard mula sa armchair, nalaglag ang dyaryo. Hirap siyang tumayo pero matigas ang ekspresyon. Ako ang magbubukas. Hindi. Mahigpit siyang hinawakan ni Rosemary. Sabay natin silang haharapin. Hindi nila karapat-dapat na isa lang sa atin ang kaharapin. Pagbukas ni Rosemary ng pinto, sumikip ang dibdib niya. Nakatayo ang mga anak niya doon, pero para silang ibang tao na suot ang muka ng mga anak niya. Hindi dahil nagbago ang itsura, kundi dahil nagbago ang mga mata. Malamig, mapagkalkula, walang laman. Mother, sabi ni Alberto, ngunit matigas, parang linyang masama ang pagbigkas. Father, dagdag ni Carmela, nani hindi man lang nag-abala maghalik o yumakap. Walang sinabi si Carlos. Inikot lang ang tingin sa bakuran, parang ina-appraise ang isang bahay na gusto niyang bilhin. Anong kailangan ninyo? Tanong ni Rosemary at nagulat siya sa lakas ng boses niya. Mom, ano bang klaseng tanong yan? Pilit nang ngumiti si Alberto, napakapeke, parang ilang sandali lang ay mapupunit. Pumunta kami para kamustahin kayo, nag-aalala kami. Tumawa si Richard, isang mapait na tawang kumabasag sa katahimikan. Nag-aalala? Ulit niya. Pagkatapos ng 2 buwang walang tawag man lang. Lumapit si Carmela, pilit isinusuksok ang autoridad niya. Dad, sinabi na namin para yon sa kabutihan ninyo. Ang nursing home ang pinakamabuting lugar? Bumulalas si Richard, umalingaw-ngaw ang boses niya sa kalsada. Impyerno iyon at alam nyo iyon nang iwan nyo kami roon. Nagbukas ang mga bintana, sumilip ang mga kapitbahay. Si Donna Lourdes nakasilip din mula sa kabila. Nanood ang buong kalye. Dad, pakiusap, hinaan nyo ang boses. Bulong ni Alberto, halata ang kaba. Pumasok tayo, mag-usap tayo ng mahinahon. Mahinahon? Umigting ang galit ni Rosemary. Ang mga taong mahinahon ay hindi iniiwan ang magulang nila sa gitna ng kalsada na parang basura. Sumingit si Carlos, umirap. Pwede ba kayong tumigil sa drama? Pumunta kami para tapusin na ito. Tapusin ano? Tanong ni Richard, kahit alam na niya sa dibdib ang sagot. Nagkatinginan sina Carmela at Alberto, isang mabilis, kinatatakutang tinginan. Pagkatapos dahan-dahang nagsalita si Alberto, parang nagtatanghal. Ang mana, Dad, ang mana ni Lolo Eduardo, napakatahimik pagkatapos, napakatahimik na maririnig ni Rosemary ang matinding kabog ng sariling puso. Tumitibok itong hindi pantay na para bang may bagay na pilit gustong tumakas mula sa kanyang dibdib.
Paano nyo nalaman ito? Tanong niya sa wakas, halos pabulong ang tinig. Matagal na naming alam, Mom. Sagot ni Carmela, ang boses ay kasing lamig ng makinis na marmol. Taon-taon dumating ang mga sulat mula sa law firm sa bahay. Itinabi namin ang bawat isa. Hinihintay lang ang tamang oras. Tamang oras para saan? Tanong ni Rosemary kahit natatakot na siya sa sagot. Ni hindi tumingin si Carlos habang abala sa pagtipa sa kanyang telepono. Para ayusin ang pera ng pamilya, isang bagsakan. Masakit man, pinapasok ni Rosemary ang tatlo. Hindi dahil na-miss niya sila. Hindi dahil mahal pa niya sila. Matagal nang naabo ang pagmamahal na iyon nung araw na iniwan nila siya at si Richard sa isang alikabok na kalsada. Hindi. Pinapasok niya sila dahil mas gusto niyang harapin ang nakaraan sa sarili niyang tahanan, sa sarili niyang mga panuntunan. Umupo ang tatlo sa sofa na parang kanila pa rin ang bahay. Si Alberto ay inayos ang mamahaling jacket at tumiklop ng binti. Si Carmela ay nag-retouch ng lipstick gamit ang salamin mula sa designer bag. Si Carlos ay hindi pa rin umalis sa kanyang cellphone, tila inip at wala talagang pakialam. Nasa kabilang dulo, sina Rosemary at Richard nakaupo sa kanilang armchair, parang mga tao sa harap ng mga mababangis na hayop, hindi mga anak. Diretso na tayo, simula ni Alberto gamit ang tinig niya sa negosyo, ang boses ng malalamig na kasunduan. Namanan niyo ang 20 milyong reais at 10 ari-arian mula kay Lolo Eduardo. Kayamanan ng pamilya yan. Kayamanan ng pamilya, ulit ni Rosemary, matalim ang boses parang kutsilyo. Ang perang yan ay iniwan para kay Richard. Walang kinalaman kayo riyan. Ay naku, Ma'am, buntong hininga ni Carmela, parang kinakausap ang batang matigas ang ulo. 70 na kayo, para saan pa sa inyo ang ganong kalaking pera? Dahan-dahang tumayo si Richard, nakaalalay sa kanyang tungkod. Para mabuhay ng may dignidad, malinaw niyang sinabi, para hindi na kailangang umasa kaninuman, para hindi na kami ituring na wala kaming halaga. Wala namang nagturing sa inyo ng ganon, sabat ni Carlos nang hindi man lang inangat ang ulo. Naghanap lang kami ng solusyong makakabuti sa lahat. Solusyon, napangiti si Rosemary, mapait. Itinapon niyo kami sa isang lugar na amoy kamatayan at hindi man lang lumingon. Maayos naman ang pasilidad, sagot ni Carmela. May nurse, pagkain, bubong. May mga taong umiiyak sa unan gabi-gabi, putol ni Richard, nanginginig sa galit. Mga taong namamatay sa kalungkutan, gaya namin. Umabante si Alberto, nawawala na ang maskara ng magalang na kilos. Sobra naman kayo, Dad. Ang mahalaga, may paraan na tayo para ayusin ang lahat. Ayusin ano? Tanong ni Richard, malamig ang tinig. Bumalik kayo sa amin, sabat ni Carmela, may pilit ng ngiti na parang may pabor na iniaalok. Kami na ang bahala sa inyo at mananatili ang pera sa pamilya kung saan talaga ito nararapat. Nanginginig ang paningin ni Rosemary, ang kapal ng mukha. Ang kayabangang hindi na kayang unawain, hindi sila bumalik para makipag-ayos, kundi para muling kontrolin sila. Bahay? Mahina niyang tanong. Gusto niyong bumalik kami sa bahay kung saan bawal kaming magsalita, huminga, kumain, dahil burden lang kami? Ma'am, ibang usapan na ito, sagot ni Alberto pilit na nagiging maamo. Ngayong alam na namin magbabago ang lahat. Ganun pala, sabi ni Rosemary, dahan-dahang tumayo. Sa unang pagkakataon, naging aligaga ang mukha ni Carmela. Ngayong may pera na, bigla niyong naaalalang may magulang pala kayo? Bigla bumukas ang pinto. Pumasok si Anita, may dalang-dalawang bag ng groceries. Huminto siya nang makita ang eksena. Agad niyang naramdaman ang tensyon sa loob. Tiningnan niya ang tanawin, sina Rosemary at Richard, nakatindig na parang tagapagtanggol ng kanilang tahanan, habang ang tatlong nakaayos na bisita ay mukhang mga dayuhang mananakop. Hi, sabi ni Anita, kalma ang boses pero may halong yelo. Sabay na lumingon ang tatlo, parang mga lawing nakakita ng bibiktimahin.
Mula ulo hanggang paa, tiningnan ni Carmela si Anita. Mga simpleng damit, magaspang ang kamay, nakataling buhok. At ikaw naman ay sino? Tanong ni Carmela, puno ng pangmamaliit. Maingat na inilapag ni Anita ang mga bag. Tuwid ang likod, matatag ang tinig. Ako si Anita, anak nila. Tahimik. Parang may salamin na nabasag. Napatingin si Carlos. Umayos ng upo si Alberto. Tumaas ang kilay ni Carmela. Anak, tawa ni Carlos, kalahating pangungutya. Ano to? May ampon na sila ngayon? Ngumiti si Anita, walang init. Hindi mo kailangan ng papeles para maging pamilya. Tinitigan niya si Carlos, hindi umiwas. Kailangan mo lang ng pagmamahal at presensya, iyon ang tunay na anak. Napuno ng tensyon ang buong silid. Hindi gaya ng mga taong naglaho nang mas kailangan sila, dagdag ni Anita. Parang latigo ang tama ng mga salitang iyon. Tumayo si Alberto, nag-aapoy ang muka. Makinig ka dito, babae. Wala kang alam tungkol sa pamilyang ito. Wala kang alam sa kasaysayan namin. Sapat na ang nalalaman ko, sagot ni Anita, hindi natinag kahit isang pulgada. Kalma ang mga mata niya pero nag-aapoy ang presensya, tahimik ngunit matatag. Alam kong natagpuan ko silang may sakit, iniwan at basag na ang loob. Alam kong gabi-gabi silang umiiyak sa pagtulog. Tinatanong ang sarili kung anong kasalanan ang nagawa nila para tratuhin ng ganun ng sarili nilang mga anak. Nagbago ng taktika si Carmela, pilit naging matamis ang tono pero may halong pangaalipusta. Anita, tama ba? Tanong niya may pilit ng ngiti. Tingnan mo, talagang pinahahalagahan namin ang lahat ng ginawa mo sa panahong ito at handa kaming bigyan ka ng kabayaran para sa serbisyo mo. Napakurap si Anita at pagkatapos ay tumawa. Isang tuyong tawa, walang saya. Serbisyo? Hindi ito trabaho. Wala akong tinanggap na bayad. Ang nakuha ko ay ang bagay na hindi nyo kailanman maiintindihan, mga magulang na matagal ko nang pinangarap. Oh, so touching, mutter ni Carlos, nakatitig pa rin sa kanyang telepono. Pero tapos na ang laro. Uuwi na ang mga magulang namin sa amin. Lumapit si Anita, mabagal ngunit matatag, parang leonang nagtatanggol sa kanyang pamilya. Laro? Mababa ang boses pero may halong banta. Ang tanging palabas dito ay ang drama ninyong tatlo. Nagpapanggap na mga anak matapos ninyong iwan ang mga magulang nyo para mamatay sa gilid ng daan. Pinanood ni Rosemary ang lahat habang namumuo ang luha sa mata. Sa isang banda, 3 taong isinilang niya, inaruga at isinakripisyo ang buong buhay para sa kanila. Sa kabilang banda, isang babaeng pinili silang mahalin nang walang kapalit, nang walang obligasyon, pero ibinigay ang lahat. At sa sandaling iyon, tumama ang katotohanan tulad ng kidlat. Ang pamilya ay hindi lang dugo. Ito ay pagmamahal, presensya, sakripisyo. Tama na, sabi ni Rosemary, bumagsak ang katahimikan sa buong bahay. Ang boses niya ay parang punyal, tuwid at matalim. Tumayo siya, mabagal ngunit matatag at tiningnan isa-isa ang kanyang mga anak. Alberto, nakatawid ang mga braso, mayabang ang mukha. Carmela, malamig, kalkulado. Carlos, tulala, tila hindi pa rin naniniwala sa pangyayari. At bigla, naramdaman ni Rosemary ang isang bagay na matagal nang nawala. Kapayapaan. Dahil ngayon, alam na niya kung ano ang dapat gawin. Gusto niyong marinig ang desisyon namin? Tumango si Alberto, kumpiyansang ang pera at pang-uuto ang makakapanalo sa kanila. Si Carmela ay nakangiti, tila iniisip na agad ang laman ng mga bank account. Si Carlos walang pakialam pa rin. Ang desisyon namin, patuloy ni Rosemary, ay lumayas kayo sa bahay na ito. Ngayon, katahimikan. Napakatahimik na pati ang orasan sa pader tila tumigil. Napakurap si Alberto. Anong ibig mong sabihin, ma'am? Eksakto ng sinabi ko. Lumabas kayo at huwag nang bumalik. Tumawa ng mahina si Carmela, isang hindi komportabling tawa. Hindi ka seryoso. Ngayon lang ako naging ganito kaseryoso sa buong buhay ko. Sa wakas,
Tumingin si Carlos, litaw sa mukha ang pagkabigla. Hindi nyo kami pwedeng paalisin. Kami ang mga anak nyo. Tumayo si Richard sa tabi ni Rosemary, nakaalalay sa tungkod pero tuwid, mataas ang ulo, hindi matinag. Ang mga anak, mabigat ang boses, ay hindi iniiwan ng magulang para mamatay sa alikabok. Dad, ang mga anak ay hindi nagsisinungaling tungkol sa mga sulat legal at tinatago ito ng maraming taon. May paliwanag kami. Tama na. Umuugong ang boses ni Richard parang hatol. Ang mga anak ay hindi lang sumusulpot kapag may pera. Sa loob ng 5 minuto, nagmadaling magsalita ang tatlo, nag-aalok ng paliwanag, paumanhin, panibagong kasinungalingan, lahat ay walang laman. Sa wakas, tumayo si Alberto, namumula ang mukha, nagagalit at natatakot. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ang mana ay para sa pamilya. Karapatan namin yan. Tumawa si Rosemary, matulis, mapait. Nawala ang karapatang yan noong itinuring niyo kaming basura. Si Carmela, desperado na, sinubukang umiyak, pero tuyong luha. Walang damdamin, ni siya mismo ay hindi na naniniwala sa sarili niya. Pakiusap, ma'am. Nagkamali kami, okay? Alam namin yun, pero pwede pa nating ayusin to. Hayaan niyong ayusin namin. Lumapit si Anita, matatag, pero mahinahon ang tinig. Gusto niyong ayusin ito? O gusto niyo lang ma-access ang pera? Sumabog si Carlos sa wakas. Makinig ka rito, pakialamerang. Tumayo siya, sigaw. Pera naming yan dahil dugo namin ang dumadaloy. Wala kang karapatan, kami ang tunay na pamilya nila. At sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Rodrigo, suot pa rin ang uniforme sa trabaho, may pawis sa noo, may kalyo sa kamay, at may presensyang matibay tulad ng isang pader. Lahat ng tatlo ay kusa, bahagyang umatras. Tumingin si Rodrigo sa paligid, isang tingin lang. Naunawaan niya ang buong eksena at mahinahon siyang nagsalita. Kami ang pamilyang pinili nila. Nang talikuran sila ng pamilyang pinagmulan nila. Nagpumilit si Alberto, desperado, gustong makabawi. Wala kang legal na karapatan sa kanila. Maari naming idaan ito sa korte. Hindi na tinag si Rodrigo. Lumapit pa, may tahimik na lakas. Sigurado ka ba? Tanong niya, may bahagyang ngiti, walang init. At paano niyo ipapaliwanag sa isang hukom? Dahan-dahang sabi ni Rodrigo. Malamig ang tinig pero matalim na parang labaha, na iniwan ninyo ang 2 matatanda sa gilid ng kalsada. Na ikinulong niyo sila sa lugar na wala man lang karapatang maging tagpuan ng kamatayan? Na ni minsan, hindi kayo tumawag, hindi niyo inalam kung buhay pa sila o hindi. Umalingaw-ngaw ang mga salita niya sa buong silid, parang kulog na dumurog sa huling pag-asa ng tatlo. Tumahimik ang magkakapatid. Sa unang pagkakataon, napagtanto nilang wala na silang mapupuntahan. Checkmate. Hindi pa tapos to, sigaw ni Carmela habang nagmamartsa palayo papuntang Mercedes. Kumalabog ang takong niya sa semento, parang putok ng baril. Pagsisisihan niyo to. Matagal na, sagot ni Rosemary mula sa beranda, matatag ang boses na parang bato. Matagal na naming pinagsisisihan na pinalaki namin ang 3 anak na walang puso. Lumingon si Carlos, may huling tingin na puno ng pait at galit. Pag namatay kayo, sa amin din mapupunta ang pera. Batas yan. Kung sigurado ka dyan, sagot ni Richard, nakaalalay kina Anita at Rodrigo na parang 2 haliging matibay. Mas mabuti pang maghintay ka at tingnan natin. Binagsak ni Alberto ang pinto ng kotse, pulang-pula ang mukha sa galit. Umingay ang makina at ang itim na Mercedes ay dumungaw sa kalsada, paalis na parang aninong nawawala sa dapit hapon. Mula sa mga bintana, dahan-dahang nagsara ang mga kurtina ng mga kapitbahay. Ang ilan ay umiiling, ang iba ay nagbubulungan tungkol sa eksenang nasaksihan. Kumapit si Rosemary sa railing ng beranda.
Ang mga tuhod niya'y parang goma nang hihina sa pagsabog ng adrenaline. Kapalit nito'y pagod at katahimikan. Tapos na, bulong niya. Oo, Mama Rosemary, sagot ni Anita, yakap siya ng mahigpit at matapang kang parang leon. Maayos na inayos ni Dr. Perez ang mga dokumento sa mesa, isang maginoong may mabait na mata at salaming may gintong gilid. Sa tapat niya nakaupo sina Rosemary, Richard, Anita at Rodrigo, tahimik na naghihintay. Mr. Richard, Mrs. Rosemary, sabi ni Dr. Perez ng may ngiti. Formal nang naipasa sa inyong pangalan ng mana, lahat ay legal na. At ang mga anak namin? Tanong ni Rosemary, kalmado ang boses. Wala silang legal na karapatan habang kayo ay nabubuhay. At kapag wala na kami, ngumiti si Dr. Perez, depende sa kung paano ninyo isusulat ang inyong testamento. Nagkatinginan sina Rosemary at Richard. Hindi na kailangang magsalita. Alam na nila pareho ang desisyon. Ang dating simpleng bahay ni na Anita at Rodrigo ay naging tahanang puno ng liwanag at pagmamahal. Mula sa bahagi ng mana na palawak nila ang bahay, nagtayo ng mas malaking hardin at pinagbuksan ang pintuan sa matatanda na walang natitirang pamilya. Si Rosemary ay nasa kusina, nagluluto ng tanghalian para sa 8. Bukod kina Richard, Anita at Rodrigo, naroon din si Nay Dona Teresa na iniligtas mula sa nakalimutang home for the aged. Armando na natagpo ang natutulog sa bench ng parke. Dona Erlinda na iniwan ng mga anak sa terminal ng bus. Jose na matagal nang iniwan ng pamilya sa ibang bansa. Mula sa hardin, narinig niya ang isang tinig na parang musika. Lola Rosemary! Ngumiti si Rosemary. Si Mary iyon, anak nina Anita at Rodrigo, ipinanganak ilang buwan matapos silang lumipat. Ipinangalan ito sa dakilang lola ni Rosemary. Ang halakhak ng batang iyon ay tila gamot, pinagaling ang mga sugat ng kahapon. Pumasok si Richard sa kusina, may sigla, parang taong muling nabigyan ng bagong buhay. Rosemary, may sulat. Pagtingin niya sa sobre, agad niyang nakilala ang sulat kamay. Alberto, 5 sulat na ito sa loob ng 2 taon. Sinunog niya ang lahat ng nauna nang hindi binubuksan. Anong gusto mong gawin sa isa na naman? Tanong ni Richard. Banayad ang tono. Hindi nagatubili si Rosemary. Itinapon niya ito sa basurahan. Ganun din ang ginawa nila sa atin, sabi niya. Itapon na lang. Habang bumabalot ang gintong liwanag ng dapit hapon sa beranda, magkahawak ng kamay sina Rosemary at Richard. Sa bakuran, masayang naglalaro sina Anita, Rodrigo at Mary. Ang iba pang residente ay nagtatawanan, nagkukwento at nagpaplano para sa susunod na araw. Mainit at masaya, buhay na buhay. Ito ang totoong kahulugan ng pamilya, hindi dugo, hindi DNA, hindi obligasyon, kundi pagmamahal, pagpili at pagkalinga. Pumikit si Rosemary at nagpasalamat sa Diyos para sa pinakamasakit pero pinakamahalagang aral na natutunan niya. Minsan kailangan mong mawala sa pamilyang pinagmulan mo para matagpuan ang pamilyang para talaga sa iyo. Pumanaw si Richard ng mapayapa sa mga bisig ni Rosemary sa paraang ginugol niya ang buong buhay, minamahal, niyayakap at hindi kailanman nag-iisa. Ang kanyang huling habilin, maingat na isinulat at pinirmahan ay iniwan ng buong mana kina Anita, Rodrigo at sa mga matanda na naging bago nilang pamilya. Si Alberto, Carmela at Carlos ay tumanggap ng ₱1 bawat isa, kasama ang sulat. Sa mga anak na iniwan ako nung pinakakailangan ko kayo, iniiwan ko sa inyo ang eksaktong ibinigay niyo sa akin. Walang-wala. Dahil ang hustisya ng Diyos maaring magtagal, pero kapag dumating, ito'y walang mintis.